Dahil may mga nagtatanong kung paano linisin yung aming munting tangke ng tubig sa aming bahay sa probinsya, it's cleaning time! Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan at nag-request ako kay Mamsi na kumuha ng video kapag naglinis sila ng tangke ng tubig namin. Dahil may mga nagtatanong kung paano nga ito linisin ay eto, i-share ko sa inyo. Binababa yung tangke sa lapag kapag nililinis ito at eto yung mga duming makikita sa loob. May sediment buildup ito sa loob or latak, galing po sa deep well ang source ng tubig namin. At ganito ang mano-manong paglinis ni Papay sa tangke. Inuuna niyang linisin at kuskusin yung mga area na malapit sa kanya at abot ng kanyang mga kamay. Ang gamit niya yata ditong pangkuskus ay steel wool at saka brush. Tapos yung medyo malayo na sa kanya para maabot niya, pumapasok siya sa loob ng tangke. Kinukuskus niyan hanggang sa kung saan niya kayang abutin. Tapos yung hindi na kayang abutin ng kamay, gumagamit naman sila ng brush na may mahabang tangkay doon sa may pinakailalim na banda. Buti na lang din at nandun si Tito, tinulungan siya sa paglilinis. Medyo mahirap din tong gawin kapag mag-isa lang, buti na lang may katulong siya. Sa pagkakaalam ko every 3 months or 4 months yata kami naglilinis nitong tangke kasi hindi naman nga siya dumihin. Tapos hindi rin naman kami kumukuha dito ng pang-inom. Grabe yung effort ni Father Dear para linisin lang to ng maigi. Syempre nilinis din tong suksukan ng hose, tapos pati pala yung ilalim at ang puwetan ay nilinis din nila. Super effort naman talaga sila sa kanilang paglilinis na para bang general cleaning na ba ito? Dito naman kinakabit yung tubo ng gripo. Sinipilyuhan din ni Tito ng maigi. Sobrang seryoso talaga sila dyan sa kanilang paglilinis na yan. Baka pwede na dyan kumuha ng inumin. Charot. Pero dati kinalakihan naman namin, umiinom kami ng tubig galing sa poso, okay naman. Grabing linis na talaga nitong tangke. Pagkatapos nilang linisin yung tangke ay nilinis naman ni Papay yung tungtungan. May nag-comment din pala kung ito ba daw na tungtungan ay matibay. Pero sabi ni Mamsi, matibay daw to dahil malalaking steel bar yung ginamit dito sa paggawa. Nung malinis na yung tungtungan ay ibinalik na ulit nila yung tangke. At dahil mas magaan nga lang ito ay madali lang itong naibabalik. At ngayon eto, malinis na ulit yung tangke namin. Buti na lang ay masipag maglinis nito si Papay. Inaalagaan niya talaga yung mga napupundar namin. At gano'n naman talaga dapat para magtagal at mas mapakinabangan natin, dapat natin itong alagaan. At meron pa nga yan siyang mga final touch sa tangke bago siya bumaba. Ganyan yan talaga si Father, super alaga niya talaga sa mga gamit namin. Salamat sa paglilinis, Father Dear, at syempre kay Tito Buddy. May nagtanong din pala sa comment kung paano umaakyat yung tubig doon sa tangke. May water pump po kaming ginagamit, tapos meron kami ditong switch sa loob ng bahay. Pag naka-on na yung switch, kakarga na yung tubig dito sa loob ng tangke. Tapos, aantayin lang na mapuno. Kapag puno na at umapaw na, ay i-off mo na ulit yung switch. Madali lang itong mapuno na tangke kasi hindi naman kalakihan. Tapos kapag gagamit na ng tubig, bubuksan na lang yung gripo. Di kuryente po yung water pump at so far ang pinakamahal namin na bill ng kuryente mula nung nagkaroon kami nito ay 1,800 pesos. May mga nag-comment din pala na sana daw stainless na lang yung binili ko. Pero kasi nung bumili ako niyan ay hindi pa kaya ng budget. Mas mahal kasi yung stainless tapos mas mabigat. Ang layo pa ng binibilhan namin tawid dagat. Pero sa ngayon ito muna. Magtatatlong taon na rin namin tong ginagamit. Paano dear, hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit na video, maraming salamat sa panonood.